Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved estimate dito. Job number 39776 letter B. So ang model pala nito mga kabay, DWD024. Ito po yung 1/2 capacity ng DeWalt. Merong hammer, may drill, merong reverse at merong forward. At syempre may variable. So ang papalitan natin dito mga kabay, ito po yung field housing. Buo po yan. Tsaka chock. Ito po yung chock. Ang size pala nito mga kabay, 1/2 by 1/2. 1/2 po yung kayang ipiti ng bala. 1/2 naman po yung butas sa kanyang spindle. Yung pagpapasukan dito. Tapos syempre yung kanyang bearing housing. Ayan. So dahil po alog ito, ayan, malakas po yung palag. So pinalitan ko siya ng bearing housing at field housing o kaya clamshell. Yan po yung tawag niyan. So tara mga kabay, samahan nyo o kakabit natin. So yan na mga kabay, naluwagan ko na yung screw. Pero unahin ko muna kabit yung kanyang chock. So ang ginagamit ko dito mga kabay, para hindi na natin siya paluin. Ang ginagawa kasi niyan mga kabay, pinapalo po yan. Yun po talaga yung pagbukas. Ayan, lalagyan mo siya ng susi dito. Tapos papaluin ng martilyo. Paluin mo pa ganyan. Pero ngayon mga kabay, meron po akong number 14 na open range. Ayan po, para mas madali kayong magtanggal at safety po yung gear, hindi siya mabubungi. So yung number 14 na open range, hahasain nyo lang to mga kabay para manipis siya, para papasok po siya dito sa kanyang spindle. Ayan. So pag pumasok na yan dyan mga kabay, ipitin mo lang yan ng vice grip. Ayan. Ayan, malambot lang pala. So ayan mga kabay, madali lang magkalas. Kaysa papaluin mo pa. Pwede rin naman mga kabay papaluin, pero mas safety po yung ganun. Ayan. So ito yung luma niya. Ililipat po natin yan dito sa bago. So ayan, dito ko po pinapasok yung open range. Ayan po. Dito po sa may tenga ng spindle. Ayan. Ayan. Kaya ko po siya hinasa para pumasok siya. Ayan. So mas madali na pong magkalas. So ayan mga kabay, ililipat na po natin dito sa kanyang bagong housing. So nakalas ko na po yung mga screw. Ayan. So kakalasin mo na ito. Kailangan natin ng basahan. So tanggalin muna natin dito. Ayan. So ito yung luma. So ayan mga kabay, ililipat na po natin. So lagay muna natin tong field coil niya. Tapos yung kanyang armature. Ayos lang natin yung wiring mga kabay para hindi siya Yan. At syempre yung kanyang selector sa hammer. Dito po yan sa ibabaw nakakabit. Yan. Siyempre ayusin natin yung wiring. Yan. Ayusin lang natin to. So yan na mga kabay. Naayos ko na po yung kanyang wiring. So yan na po yung itsura niya. Yan. So nilalagyan ko ng plastic dahil madami pong dumi yung mesa ko, dumidikit. Uy, nakalas. Ayan. So pwede natin ibalik yung takip. Ayan. Ano ba tayo nakalimutan? Grasa pala, lagyan natin ng konting grasa. Ayan. Ganun lang po. Bawasan pa natin. Konti lang. Konting-konti lang na grasa mga kabay. Para lang pampadulas. So yun, kakabit na natin. Ay, yung bearing housing pala.
Nakalimuntik na makalimutan. Tanggal ulit. Wala talaga perfect katao. Ay nako. Magpapalit nga pala tayo ng bearing housing. Muntikan na mga kabay. Hindi muntikan, talagang nakalimutan. So ayan, babalik lang natin yung kanyang seal. Ayan. So pag nagpalit kayo mga kabay, huwag niyong kalimutan tanggalin yung seal sa luma para ilipat nyo rin siya dito. Para hindi siya mga kabay, yung grasa hindi papasok dito sa kanyang armature. So ayan, kakabit na natin yung bagong bearing housing. At syempre yung spindle. Ayan. Kaya pala sabi ko parang may kulang. Dahil hindi pala naikabit yung bearing housing mga kabay. So ayan, balik natin uli yung selector. Ayan. So ayan, wala nang nakalimutan. Kompleto na lahat. So isasara na po natin. Ayan. So tingnan natin, ayan po, wala na po siyang alog dahil syempre bago na po yung kanyang housing. So lalagyan muna natin yung screw mga kabay, higpitan ko lang. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. Ayan, so pwede natin ikabit yung kanyang bagong chuck. Ayan. Tapos lagay natin ulit ito. Ayan. Tapos higpitan po natin. Ayan. So para makasigurado kayo mga kabay, pwede nyo rin paluin. Ayan. Pero yung tamang-tama lang. So ayan na mga kabay, ayos na. So testing natin kung okay ba. So yan, naka-reverse po yan. Lagyan natin sa forward. So yun, naka-hammer po yun. Lagyan natin sa drill. Reverse. So yan lang mga kabay. Bali ang pinalitan po natin, ito po buong field housing. Dahil maluwag na po yung kabitan ng bearing. Tapos yung kanyang bearing housing at kanyang chuck. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. At sa mga gusto pong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So dito niyo rin po mabibili yung piyesa ng DeWalt, Stanley, tsaka Black & Decker. So pero hindi po lahat meron mga kabay. Kung ano lang yung available na stock, yun lang po yung maibibenta namin. So yan lang mga kabay, bye bye.